الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين القائل في كتابه الكريم قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد القائل خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Ngayon po ay October 13, 2025. Sa Islamic calendar naman ay Rabiul Akhir 21, 1447. Ito po ang ating programang Alamin ng Katotohanan. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Maligayang araw sa pagprogramang ito na naglalayong alamin ang katotohanan tungkol sa Islam at sa mga katuruan nito. Sa programang ito, ating tatalakayin ang mga mahalagang aspeto ng ating relihiyon mula sa mga pangunahing prinsipyo hanggang sa mga praktikal na aplikasyon nito sa ating pang-araw-araw na buhay. Sa pamamagitan ng mga talakayan, mga kwento at mga pagpapaliwanag, ating sisikapin na maunawaan ang katotohanan tungkol sa Islam at sa mga katuruan nito. Ating tatalakayin ang mga paksa na may kaugnayan sa pananampalataya, moralidad at pag-uugali. Naway ang programang ito ay maging isang mapagkukunan ng kaalaman, inspirasyon at gabay para sa ating lahat. Naway ating makamit ang tunay na pag-unawa sa katotohanan at maging mga tunay na alipin ng Allah. Yan po mga kaibigan ang programang Alamin ng Katotohanan. Maayong hapon kaninyong tanan sa mga Bisaya o maayong hapon sa inyo nga mga Ilonggo. Kung bawa sa Japan, ang siyo sa Korea, mapiasan daw sa Kumalarang at siyempre maimbag nga malam sa mga Ilocano, Diyos marin na hapon sa mga taga Bicol, masamting alansi kayo, amin. Sa mga taga Pangasinan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, isang mapayapang umaga sa Middle East. Ayan ho mga kaibigan, marami ho tayong dapat tatalakayin ngayon, sapagkat siyempre, ang napapansin natin sa ating mga kapaligiran, ngayon po ay mula ata kahapon, yung mga pagtitipon-tipon po ng ating mga kababayan na kung saan dyan po sa lugar na kung saan sila po ay nag-umpukan upang bigyan ng lunas ang problema ng ating bansa, mga kaibigan. Subalit, tayo po ay hindi po nakisabay sa kanila dahil noong Friday po ay dumating po sa atin ang ating mga kaibigan na kung saan yung mga matalik po nating kaibigan ng mga taga Station 10, dyan po sa may Kamuning, si Sir Bobby, yan po yung mga kaibigan natin dyan, na sila po ay pumunta nung Friday bago ho mag Friday prayer, at sila po ay nagpaalaala po sa lahat po ng mga jama'a po natin dyan sa may Napocor, kung saan yan po sa may Central, na wag na lang daw makisali o makisama po dun sa gaganapin na rally. Sabi ko, sige sir, maraming salamat. At sabi ko naman sa mga kasamahan ko ay although hindi tayo sasama doon, kung ano po yung desisyon ng ating tunay na Diyos, Allah subhanahu wa ta'ala, ay talagang hindi po yan mapipigilan dahil sa ang gusto ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala ay kapayapaan po. Manatili ang kapayapaan sa ating kapaligiran upang sa ganun ay wala ho maging problema ng ating mga pinuno o mga leader sa ating bansang Pilipinas. Yan po mga kaibigan, para po sa aming kaalaman, kami pong mga mumunting mga leader po sa Islam, kami po ay nagsasaliksik araw-araw, lalo na ngayon na tungkol po sa liderato o pamumuno o pinuno
ng isang komunidad o isang barangay, isang syudad, isang probinsya, o lalo na po sa ating bansang Pilipinas, ay kailangan po natin na tayo po'y magtulungan. Huwag ho tayong magwatak-watak, tulong-tulong, magmamahalan, magkaisa. Pagpatuloy natin ang ang sinimulan ng mga nakaraang na mga leader po natin, yun po dapat ang ating susundin upang sa ganon, baga sa sasakyan ay hindi po magkaroon ng aberya po. Tuloy-tuloy po ang takbo ng ating sasakyan. Yan po ang aming mai-contribute, ating may tulong po sa ating mga leader po na nag-aagawan sa ngayong panahon. Mga kapatid sa panampalatayang Islam, at kami po ay narito upang tumulong sa inyo, at kami po ay hindi nakikialam sa anumang mga hindi pagkakasundo ng mga ating mga leader, subalit kami po ay nagbibigay lamang ng tamang katugunan upang maiwasan ang mga bagay na hindi po kanais-nais at karapat-dapat na mapanood, mapakinggan ng ating mga kababayan. Siyempre, pagka isang pinuno ay alam niya po paano maibsan ang kahirapan sa kanyang komunidad, mga kapatid, no? Katulad po ng ang kabutihan ng isang Muslim leader at ang pananampalataya, isang Muslim leader ay hindi lamang pinuno ng mga tao, kundi tagapangalaga ng pananampalataya at katarungan. Ang tunay na leader sa Islam ay yaong may takot kay Allah subhanahu wa ta'ala, matapat, makatarungan at maglilingkod, hindi para sa kapangyarihan, kundi para sa kabutihan ng ummah. Yan po, mga kapatid, ang isa sa mga paalala po sa atin para po sa mga pinuno o mga leader ng ating iba't ibang komunidad dito sa ating bansang Pilipinas. Dahil meron pong nabanggit sa banal na Quran, Allah mentioned in the Holy Quran sa chapter 3 verse 159 sa Suratul Al-Imran, ang sinabi ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa kanyang banal na Quran, "Fabima rahmatullahi linta lahum walau kunta ghaliba al-qalbi lan faddu min hawlika fa'fu anhum wastaghfirullahum wasawirhum fi amri." Al-aya. So yun po, mga kapatid, ang ibig sabihin po doon, at dahil sa awa ng Allah subhanahu wa ta'ala, ikaw o Muhammad ay maging mahinahon sa kanila kung ikaw ay naging magaspang at matigas ang puso, tiyak na sila ay tatalikod sa iyo. Kaya't patawarin mo sila. Ipanalangin mo sila at kumonsulta sa kanila sa mga bagay. Yan po, mga kaibigan, ipinapakita ng talatang ito na ang isang leader ay ang dapat mabait, mapagpatawad at marunong makinig ng pamumuno sa Islam ay nakabatay sa awa o paggalang. Iyan po ang aming maisishare po sa lahat po ng mga naghahangad o mga namuno na sa ngayong panahon, na kinakailangan po natin ang isang pinuno ay meron siyang tunay na pagmamahal sa kapwa, at meron siyang pagpapatawad sa kanyang kapwa, at lagi niyang ipanalangin ang kanyang mga nasasakupan upang sa ganon ay maging mabait ang kanyang mga nasasakupan at laging konsultahin ang kanyang mga tauhan para sa bagay na kanyang yung kanyang liderato, mga kapatid, sapagkat ang isang leader po ay mabait, mapagmatawad at marunong makinig. Hindi po ibig sabihin na ang leader ka na o leader ka na ay hindi ka makinig. Kinakailangan
ang dapat kang makinig at para masolusyonan ang problema, mga kapatid, no? Yan po ang pamumuno sa Islam na nakabatay po sa awa at paggalang. Kinakailangan ang leader po ay meron siyang tunay na paggalang sa kanyang kapwa, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. At binanggit din ng ating Panginoong Allah sa Surah Al-Nisa sa chapter 4 verse 58, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Inna Allah ya'murukum an tuwaddul amanati ila ahliha wa idha hakamtum bainan nas an takumu bil adli." Ayan po. Katotohanan, ang Allah ay nag-uutos sa inyo na ibigay ang mga tiwala sa mga karapat-dapat, at kapag kayo ay humatol sa pagitan ng mga tao, hatulan niyo ng may katarungan. Ayan. O yung mga, especially po sa ating mga lawyer kayo, mga kapatid, kinakailangan kapag kayo po ay humatol, hatulan niyo po yung dapat hatulan ng makatarungan. Huwag kayong one-sided lang. Ano ba? Alamin natin kung sino po yung talagang makatotohanan at talagang tama at tumpak ang kanyang report, ay yun po yung ating tulungan. Huwag ho natin i-violate ang banal na Quran, sapagkat iyan po ang makakatulong sa inyo, mga kapatid, sa pananampalatayang Islam. Ang mabuting leader po ay tapat at tiwala at makatarungan sa hatol. Siya ay hindi pumapanig kundi namumuno ayon sa batas ng Allah. Yun po ang aming maituro sa inyo, sapagkat alam niyo po, mga kapatid, sa lahat po ng mga nanonood sa ating programa, itong CCN News Filipino Views, tayo po ay nagpapasalamat sa ating executive producer, Dato' Mads Pangulima, sapagkat tayo po ay kanyang pinahintulutan na upang mailahad ang ating munting nalalaman sa banal na Quran at sa leadership, mga kapatid. At upang sa ganon ay hindi po natin masira yung ating layunin para po sa ating mga kapwa Pilipino. Ayan po. Ito po, mga kapatid, na banggit din ng ating Panginoong Allah subhanahu wa ta'ala sa Surah Ash-Shura. Ayan, sa 42 verse 38. Ayan po. Ibig sabihin, itong pagsasanggunian, the consultation, kailangan po natin ito. Kaya lahat po ng mga leader po, mga presidente ng organisasyon, presidente po ng komunidad, presidente po ng barangay, presidente po ng mga syudad, o saan man, mga probinsya po, kailangan po natin, mga kapatid, huwag ho natin hayaan ang ating mga sarili na yung mga gusto natin ay ibig sabihin na yung gusto natin ang maaprubahan. Hindi po. Kinakailangan po yan, idadaan po natin sa consultation, ibig sabihin, pagsasanggunian, upang hindi po natin matapakan po yung napakagandang katuruan ng Quran kay Propeta Muhammad, naway sumakinawa ang kapayapaan. Ganito po ang sinabi ng ating Panginoon sa banal na Quran. Sabi ng Allah, "Walladina stajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amruhum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Alaya. At yung mga tumutugon sa panawagan ng kanilang Panginoon, magtatag ng pagdarasal, at ang kanilang mga gawain ay sa pamamagitan ng pagsangguni sa isa't isa. At ang Islamikong pamumuno ay nakabatay po sa surah o shura, na pagsasanggunian. Ibig sabihin, ang leader po ay makinakinig sa payo ng iba at hindi mapagmataas. Ayan po. Alam niyo ho, mga kapatid, nung panahon ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kung meron man siyang gustong iparating at mayroon siyang gustong gawin, hindi po niya kaya mag-isa hanggat hindi niya po maipulong ang kanyang mga sahaba, yung kanyang mga followers. No? Halimbawa, kung 10 po ang kanyang mga followers, ginagather po niyan, dahil dito po ay kautusan sa banal na Quran sa chapter 42 verse 38,
na lahat ng mga leader, kung meron man kayong mga gustong gawin na mga bagay, ay kinakailangan pong idaan nyo muna yan sa gathering. Ibig sabihin consultation, sanggunian, na pipiliin nyo po. Halimbawa, kukuha ka ng opinion sa 10 na mga kabinete mo, halimbawa. Kung alin po doon yung makakabuti, yun po ang inyong aprubahan at yun po ang gagawin at sama-sama. Para doon sa 10 na kabinete mo, halimbawa, ay talagang inaprubahan mo, ang isa doon, kinakailangan yung siyam ay sasama doon sa mga gawaing mabuti. Ganun po ang isang leader po. Hindi po ibig sabihin na leader ka, lahat ng gusto mong gawin ay masusunod. Hindi po, mali po yun. Kaya ho, maraming mga leader po na hindi po nagsasaksis ang kanilang mga pamumuno sapagkat kanila pong ipinupursigi ang kanilang kagustuhan. Hindi po, mali po yun. Wala ho yan sa katuruan. Ang katuruan na tama po ay manood po kayo sa ating programa Alamin ang Katotohanan dito lamang sa CCNS Filipino News. At dito po ay tiyak po na kayo po, I'm sure na accurate, no? Na kayo po ay makakapulot ng magandang aral po dito mga kapatid. Dito po ay wala ho kaming kabayaran, wala po kaming sinisingil, kundi manood lang kayo, makinig, at kung ano po yung inyong nasasagap na mga kabutihan dito ay yun po ang dapat ninyong sundin. Kaya maraming salamat na rin kay Norbs Abdul is watching. Salam Ustads watching from Quezon City. Allah bless you. Thank you po. Maraming salamat. Kumusta ka na dyan, Dato Norbs? Ayan po, yan, kaibigan natin yan na pumunta na yan sa opisina natin sa CIA, no? Pero hindi lang siya nakapag-membro dahil meron pa siyang asikasuin. Ayan po, maraming salamat na rin kay Ma'am Nancy Sisor ng CIA. Ayan po, isa sa ating mga Board of Trustee, mga kapatid. Ayan po, binabati ho namin ang lahat po ng mga CIA, Citizens Information and Assistance, bayanihan po, dyan sa national, no? Ayan po mga kapatid. Maraming salamat at binabati ho natin sila Bishop Noel Bandang. Okay, at siyempre si Kuya Romeo. Romy, no? Romeo. At siyempre sila Sir Noel. Ayan po, si Ma'am, yung ating pumalit po sa ating yumaong si Chairman Efren Rambo Rapanan Sr. na ang kanyang may bahay na si Ma'am Amy Herrera Rapanan. Ayan ho, kasama ho natin nung Sabado sa Harana sa Bayanihan. Siya po, kasama po ni Bishop Noel Bandang na sila po yung nag-host. Oh, wow. Ayan po. Siyempre, yung mag-asawa dyan, si Sir Bilog at si Ma'am May. Maraming salamat sa inyo dyan. Sa lahat po ng mga opisyalis ng CIA, mabuhay po kayo dyan. Ayan ho mga kaibigan. So yun po ang aming maisishare po sa inyo sa pamagitan po ng isang napakagandang liderato o leadership mga kapatid. Kung ibabase ho natin sa tinuro ng ating Panginoong Allah SWT sa banal na Quran kay Propeta Muhammad SAW ay baga sa sasakyan po walang aberya. Ayan po mga kapatid. Subalit, kung hindi ho natin susundin ng maigi ang isa sa katuruan ng ating Panginoong Allah SWT sa banal na Quran, dahil itong sura na ito, itong chapter na ito, dito po itinuro ng Panginoong Allah sa chapter 42 verse 38 kay Propeta Muhammad SAW, naway sumakinawa ang kapayapaan, na sinabi niya nito, "Walladina stajabu lirabbihim wa aqamus salata wa amarhum sura bainahum wa mimma razaqnahum yunfikun." Al-ayat. Sorry po. So at yaong mga tumutugon sa panawagan ng kanilang Panginoon na nagtatag ng pagdarasal. Ibig sabihin, kapag ikaw ay pinuno, kahit anuman ang iyong pananampalataya, kinakailangan
lagi kang magdarasal, lagi kang humingi sa Diyos upang hindi ikaw magiging dihado, ha? Laging liyamado ka sapagkat ginusto mo ang kagustuhan ng ating Panginoon. Yan. Mayroon kang pagdarasal at ang kanilang mga gawain ay sa pamamagitan ng pagsasanggunian sa isa't isa. Yun ang kailangan natin doon. Hindi ka pwedeng ikaw ay leader ka na lahat ng gusto mo ay masusunod. Kinakailangan isasangguni mo doon sa mga tao mo. Halimbawa, katulad po ng CIA, o meron silang chairman or presidente o vice president, mga iba't ibang ano yan, iba't ibang may mga board of trustee, ayan. So, kinakailangan nasa gathering po yan. Ipupulong mo ang mga tao mo upang malaman kung ano po yung dapat gawin. Kung ito ba'y aking isusulong, kayo ba ay agree dito o disagree kayo? Ganun lang po yan. Huwag mong sabihin na ikaw ang Pangulo na lahat ng gusto mo ay masusunod. Hindi po, mali po yun. Kaya ho, walang successful na presidente ng isang samahan or isang barangay o isang komunidad o isang bansang Pilipinas kung wala po ang tamang consultation, mga kapatid. Kaya ho, mayroong binigay ng ating Panginoon sa ating lahat, sa lahat po ng mga namumuno. Ang mga mabuting leader ay tapat, tiwala at may katarungan. Sa hatol, siya ay hindi pumapanig kundi namumuno ayon sa batas ng Allah subhanahu wa ta'ala. Ayun. Ayon po sa mga hadith ng tungkol sa mabuting pamumuno, ito po kay Sahih Al-Bukhari 893, Sahih Muslim 1829 or 1829, ang sinabi dito, sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun in an ra'iyatihi. Yan. Sa bawat isa sa inyo, sabi ng Propeta Muhammad, ay tagapangalaga, leader, at bawat isa sa inyo ay pananagutin sa kanyang pamumunuan. Ayan po. Delikado kasi, mga kapatid. Alam niyo ho, pag kayo po ay naging leader dito sa mundong ibabaw nito, huwag niyong sabihin na wala na kayong pupuntahan. Mayroon pa doon sa kabilang buhay. Doon po yung final examination. Hindi po dito sa mundo. Ang mundong ito ay sinabi ng propeta na kung fid dunya ka anak kagarib aw biru sabilin. Para tayong mga estranghero sa mundong ibabaw nito na hindi po natin alam kung saan po tayo dadaong, saan po tayo pupunta, ano po yung direksyon natin, hindi po natin alam. Ibig sabihin, blanco po tayo. Ngayon, pag alam mo po ang isa sa mga katuruan ng pang-Islamiko, tiyak na ikaw ay makakarating doon sa paruroonan mo. Ganun lang po, mga kapatid. Kaya na kailangan iwasan ho natin ang pagiging pinuno. Kasi, bibigyan ko kayo ng sample. Halimbawa, ang imam kasi isang leader po yan. Now, ba't si Mary Joy Elisis watching from Himamaylan City, Negros Occidental. Maayong hapon sa mga taga-Himamaylan, Negros Occidental po. Mga kapatid, matagal po ako nakatira dyan 4 years po ako dyan sa Himamaylan City. Magandang hapon po sa inyong lahat dyan. Ayan po. Yun po. Halimbawa, babasin natin katulad ko po, kasi nangyari sa akin yan noong 2005 or 2006 o 2004, 5, 6. Noong po ako'y nakatira doon sa Fairview, doon sa may Burbank. Meron kasi mosque doon dalawa. Yung isa, malaki, malapit po ang bahay namin doon. Ngayon, pag ako'y naparating na maaga, galing sa Mabini, pauwi doon sa So, pag nakita po nila ako doon, yung mga jamaah doon, ako po yung pinapupunta sa harap. Ako po yung pinalilid nila ng mag-iimam sa kanila. Yes. So, ngayon, nagkataon po yung imam doon sa mosque na yun, ay pumunta ho sa bandang part ng Bicol. So, wala po doon, pati ang assistant niya, wala po doon. Ngayon, late po akong dumating doon.
Pero naghihintay po yung mga jamado, yung mga grupo doon na mga nagdadasal sa gabi. So, ang pumunta doon sa unahan po ay yung pwede siyang imam din pero wala siyang tamang pronunciation doon sa mga litra po ng Arabic. Yung po mahirap doon. Yung tinatawag na tajwid. Ibig sabihin yung exact pronunciation po. Pag inaral mo po yan, ay maganda po yung tunog ng yung pagbabasa na para bang singer na hindi po sintonado. Ayan, mga kaibigan. So, pagkatapos ng aming pagdasal, ay muntik na lang doon, muntik na lang sasaksaktan nila yung imam, nag-imam doon. Sabi ko, wag. At tapos, pinaalalanan siya, sabi niya, pag nandito sabi niya si Imam Abdul Kahar Salik, huwag kang mag-imam. Siya po yung papuntahin mo sa harap dahil mas magaling siya kaysa sa iyo. So, ganun po nangyari. Ibig sabihin mga kapatid, sa pamumuno po mga kapatid, ha? Para meron tayong basihan ba? Ngayon, pagka isang leader po ay maraming ayaw sa iyo, huwag mong ipagpilitan o huwag mong ipagpilitan ang sarili mo, no? Kasi magkakaroon ka ng kasalanan eh. Yun ang nangyari doon. Sabi ko, okay lang, wag na natin palakihin yung issue. Ngayon, sabi ng mga tao doon, pag nandito yan, si Imam Abdul Kahar Salik, siya po yung binigyan natin ng authorized na mag-imam dyan. Kasi siya po yung maganda yung boses niya, siya po yung tama yung kanyang pag-pronounce ng litra ng Quran or Arabic. So yun, sabi ko, sige po, maraming salamat at muntik na eh. Ha? So, ganun po mga kapatid. Ngayon, pag isang leader ka ng komunidad, syudad, probinsya, or organization, pagka maraming aayaw sa iyo, mga kapatid, talagang ibig sabihin, hindi tama yung pangmamalakad mo. Ibig sabihin, huwag mo nang ipagpilitan ang sarili mo. Umiwas ka na para hindi na magkaroon ng problema. Ganun po mga kapatid. Wala tayong sinasabi dito pero binabase natin sa Islam, ang liderato ng Islam po ay tumpak mga kapatid. Dahil hindi po pwedeng maging isang leader ang wala pong kaalaman. Yan po. Ibig sabihin, ang paliwanag po doon sa ating binasa na kullukum ra'i wa kullukum mas'ulun an rayatihi, ang sinabi dito, ang bawat leader ay may pananagutan kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ang pamumuno ay hindi pribilehiyo, kundi amana, tungkulin at tiwala. Yun po ang leader mga kapatid. Hindi po yan pribilehiyo tandaan po natin. Yan po ay tungkulin na pamana mga kapatid. Tiwala, tungkulin, amana. Ibig sabihin, pinagkatiwala sa iyo, so gawin mo ang nararapat na hindi po magiging sagabal doon sa inyong pamumuno mga kapatid. Yun po mga kapatid, no? So ano pa? Ano pa yung mga pwede nating basahin? Ayan. Sinabi pa rin ng ating hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sabi ng Propeta, Inna Allah sa'ila kullu ra'i amma istara'ahu hafid dhalika am dhayya. Yan po mga kapatid, no? Inna Allah sa'ilun kullu ra'in amma istara'ahu hafiza dhalika am dhayya. Ibig sabihin, tatanungin ng Allah subhanahu wa ta'ala, ng Panginoong Allah, ang bawat pinuno tungkol sa kanyang mga nasasakupan kung iniingatan niya ba o pinabayaan. Yan. Yan ang tanong doon. Ibig sabihin, napakahirap mga kapatid, no? Ang tinatawag na leader. Pag wala ka hong prinsipyo, tamang prinsipyo na para ipatupad ang inyong kagustuhan o inyong posisyon na bilang presidente o ng organisasyon o ng komunidad, ng barangay o naman dyan, ay hindi ka pwedeng manungkulan mga kapatid. Bakit? Yan, tatanungin ng tunay na Diyos Allah SWT ang bawat pinino tungkol sa kanyang
nasasakupan. Ano bang ginawa mo sa nasasakupan mo? Halimbawa, ikaw ay bilang hinalal ng mga tao para pag-ingatan mo, ha? O ingatan mo yung mga taong pinagkatiwala sa iyo. Ngayon, ano ba yun? Pinabayaan mo ba? O iniingatan mo ba? Dalawa lang. Kinakailangan iingatan mo yan kasi pinagkasunduan nilang lahat. Pinagkaisahan ka ng lahat. Kinakailangan susuklian mo rin ng kabutihan kung ano po yung kabutihan na ginawa sa iyo. Kasi upang hindi ka tatanungin doon sa kabilang buwan. Ito ay paalaala sa mga leader na mananagot sa araw ng paghuhukom. Kaya't kailangang mamuno ng may takot at pananampalataya kay Allah. Yun po. Kaya ho kami, hindi po kami pwedeng magbitiyo ng isang salita na wala po kaming batayan. Meron po kaming batayan. According to Islam, yan po yung aming batayan bago namin bibigkasin na galing po sa aming mga bunganga ay kinakailangan accurate, mga tumpak mga din. Magbabalik po ang programang Alamin ang Katotohanan ng paggalipas po ng ilang paalala mula po sa ating impilan, CCN News Filipino News. Okay, maraming salamat. Magandang hapon po muli sa lahat po ng ating mga babayan, sa mga nanonood sa ating programa. Mabuhay po kayo dyan. Yung mga hindi po namin nakikita po yung mga pangalan, ayan, follow, like, and share po tayo, mga kaibigan, para po maikalat po natin itong isa sa mga katuruan ng ating Panginoong Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ito ay kanyang pinadaan po sa kanyang huling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, upang matauhan ang dapat matauhan po yung mga taong mahilig at gustong maging leader, mga pinuno, na kahit wala silang tamang kaalaman para sa kanilang pamumuno, no, mga kapatid. Kami po dito po ay tumutulong lamang. Ito po ang aming ikinocontribute sa inyo, sa lahat po ng mga gustong mag-leader po, mga kapatid. Hindi po ito paninira, kundi ito po ay katuruan. Dahil ang Islam po ay isang magandang huwaran po na para makatulong at para maituro po sa mga dapat maturuan, mga kapatid. Ito po, isa rin sa mga hadith ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kay Sahih al-Bukhari at Muslim. Ito po ang kanyang sinabi: Al-imamul adil fi dilillahi yawma la dillahi illa dilluhu. Ayan. Ibig sabihin, mga kapatid, ang makatarungang pinuno ay kabilang sa 7 uri ng tao na lilim ng Allah sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, ang palatandaan po ng isang pinuno po ay kasama po doon sa lilim. Ibig sabihin, silong-silungan ng Diyos Allah Subhanahu wa Ta'ala sa pagdating sa kabilang buhay. Wala siyang hindi na siya tatanungin. Ibig sabihin, pasado po ang kanyang panunungkulan, mga kapatid. Yan po inahanap natin, mga kapatid. So, kami po dito, si Executive Director Dato' Mads Pangulima, ang
kailangan po namin dito, mai-share po namin ang aming munting kaalaman sa Islam para sa ganun po ay mapagtulong-tulungan po natin. Kasi ang iniisip namin dito ay itong ating bansang Pilipinas, kinakailangan mamahalin po natin ito. Lahat po tayo mga Pilipino ay hindi po dapat mag-away-away. Bakit? Wala ho sa Quran ang sinabi ng Allah na Pilipino kapwa Pilipino mag-away-away. Subalit ang nalagay dyan ay sabi ng Allah na inna syaitan adu mubin. Sa katotohanan, ang pinakamalaking kaaway po natin ay mga demonyo, Satanas. Bakit? Sila po yung mga nag-uudyok sa mga puso natin, sa mga isipan natin na magawa natin yung mga bagay na masama. Ayan po, maraming salamat kay Dato Gani Karim, Abdul Karim, siya pinanood sa ating programa. Kanina po, pasensya na po kanina, nandun, napindot down doon sa kanyang bulsa, yung kanyang cellphone, ay nasa CR naman ako, at tumunog. Sabi ng mga bata, ama, sabi niya, may tawag. Sabi ko, pagkitingin ng pangalan, yung pala, humingi naman siya ng sorry. At nagbubunot ng Tomas, yung kamuting kahoy. Oo, sabi ko, masarap yan Kung dito lang yan, sabi ko, masarap. Kasi paborito natin yan Lalo na noong 1970s, nung kami dyan sa Balabagan, naku, nasa likodan namin yung yung mga malalaking mga, kasing laki ng yung, yung kamuting kahoy. Masya Allah. Tapos, niluluto namin yan. Oo. Baging. Ang sarap talaga. Tapos, may bibili ka ng bagoong, dinamos. Naku, ang sarap. Lagyan mo ng kalamansi, tapos may sili. Wow. Wow. Talaga. Sabi sa Sukran Sadik. Ang tawagan namin kasi Sadik. Kaya lahat, paki-share na lang po, no? Follow and share po yung ating programa para po ma-distribute natin sa mga kaibigan natin. Especially po doon sa mga nagpaplano na po na maging leader po itong darating na 2028, no? Kasi marami naman yan. Alam natin na hindi pa nga dumarating yung butuhan, ay marami ng oo, hindi. Marami ng mga pinapatay ng mga tao Kasi bakit pinag-aagawan? Sabi ko, hindi ata yung posisyon o yung kapangyarihan ang pinag-aagawan, kundi yung pera. Mahirap kasi yung pera ngayon ano yan, may demonyo kasi yan So yung sinasabi ko na, hindi po ang kalaban natin ang yung kapwa natin tao. Wala po yan sa banal na Quran. Pero ang sinabi dyan, ulitin po natin, inna syaitan adu mubin. Yan po ang pinakamatinding kaaway natin, kalaban natin ang mga demonyo, Satanas. Dahil sila po ang nag-uudyok sa atin within 24 hours na para maging kasama nila doon upang magawa natin yung mga sama-sama. Yan. Pagka isang leader ka, wala ka nang inisip, wala kang pananampalataya, wala kang takot, hindi ka tunay na pinuno. Pagka nakita mo yung maraming pera, mapag-isipan mo na yan Kasi bakit? Inuudyukan ka ng Satanas Kunin mo na yan. Yung bilyones na yan, nakawin mo na yan. Walang problema. Ikaw naman ng may hari Ikaw ng hari, di ba? Maraming salamat kay Sir Badruddin Yusuf is watching. Thank you so much. Asahan ka na? Matagal na tayo nakikita, no? Di bali nung nakuha nasa kay Sineda Panganamon pa yung ating masjid dyan sa tabi po ng Eber Cotesco, dyan po tayo. So marami na po mga jamaah natin dyan. Nandito na po ako, nalipat dito sa may Barangay Sentral. Meron pong mosque dyan na 3 palapag. Dyan po sa loob po, no? Sa looban po ng Barangay Sentral. Ayan po, mga kapatid. So yun po mga kapatid, ang sinabi ng ating Panginoong Allahu Subhanahu wa Ta'ala. So, ibig sabihin, kinakailangan natin ng isang leader na may tumpak ang kanyang mga ginagawa. Ayan ho, mga kapatid. So, ibig sabihin, ulitin po natin, al-imam wal-adil fi dhilillahi yawma la dhilla illa dhilluhu. Yan. Ang makatarungang pinuno ay kabilang sa 7 uri ng tao na sa lilim ng Allah
sa araw ng paghuhukom. Ibig sabihin, you are safe. Ah, diba? Oh. You are safe, mga kapatid. Yan. Napakalaki ng gantimpala sa matuwid at makatarungang leader dahil siya ay naglilingkod ng tapat at may iman. Ayan. Yun ang importante doon eh. Maglilingkod ka ng tapat na kinakailangan may tamang iman ka. Ayan. May iman ka ha. Yan. Pag wala kang iman, you are not authorized to be a leader in a comunidad. Kasi maraming mga, alam niyo ho mga kapatid, since 1990 pa ako dito, alam ni Sadiq yan, Dato Gani, Karim, na wala pa akong nakita na may tamang liderato maging sa mga komunidad, sa mga barangay o sa amang dako, mga kapatid. Kasi noong 1997, nung tayo po ay pinili na para mamuno dito sa loob ng compound, no, na yan, na para ho pigilan yung mga masasamang gawain ng mga brother na Muslim. So ginawa po natin yan na wala tayong takot dahil sa Allah SWT at nung buhay pa si Amirul Mu'minin o si Amirul Mujahidin na si Asim Salamat. So yan po ay nakarating doon at siyempre meron din tayong authority sa NBI, sa PNP at sa Armed Forces of the Philippines, mga kapatid. Ngayon po, mga kapatid. Okay. So yun po, mga kapatid, no? So kinakailangan ang isang leader po ay mayroon siyang tapat sa kanyang panunungkulan at mayroon siyang tamang iman. Ang kabutihan ng isang Muslim leader ay nasusukat sa kanyang pananampalataya, iman at pagsunod sa Quran at Sunnah. Ayan. Ang pamumuno ay hindi karangalan kundi isang mabigat isang mabigat na tungkulin. Ang leader na may takot kay Allah ay magiging maawain, makatarungan at tapat, at sa pamamagitan ng kanyang pananampalataya, siya ay magiging tunay na huwaran ng kabutihan. Iyon po doon, mga kapatid, no? Ibig sabihin, pagka naging leader ka na, huwag mong pag-interesahan yung yung halimbawa, yung may pera ba doon? Kasi naalala po natin, mga kapatid, Sukran Sir Badruddin Yusuf, Sukran Ustaz, Alhamdulillah, Sukran sa inyong panonood. Naalala natin, nung panahon na yon, nung barangay, wala pong nag-iinteresado yan sa barangay. Dahil bakit? Walang era yan eh. Nung nagkaroon na ng era, ang mga barangay natin ngayon, pinag-aagawan na, nagpapatayan na. Mismo yung kamag-anak, pamilya, nagpapatayan na. Bakit? Ibig sabihin, alam natin na hindi po ang pinag-aagawan doon yung kapangyarihan na bilang leader ka, kundi kapangyarihan ng pera. Ibig sabihin, yung money control. Hindi flood, money control. Mga batid, no? Napakahirap, mga batid. Napakahirap kung aalamin natin, aaralin natin, ang tamang liderato ng Islam ay wala ho tayong nakikita ngayon sa panahon, no? Ay meron tayong yung mga previous na mga leader. Halimbawa, katulad po ni former President RRD, no? Si Tate Digong, maganda naman yung kaniyang panungkulan sa loob ng 6 na taon. So, although problema yung natin doon sa COVID, yung lockdown, mga kapatid, pero yung mga tao ay masaya pa rin. Bakit? Nabibigyan sila ng kabuhayan, no, mga kapatid. So, yun ang isa sa mga dapat nating yung katulad ng kanyang sinabi na build. Ibig sabihin, yung kanyang programa na naiwan, yun ang kanyang kahilingan na itutuloy po yung mga kapatid. Dahil makikita niyo po sa Davao ngayon,
napakaganda po ng Davao ngayon na tuloy-tuloy po ang kagandahan ng Davao, yung ikangay kabutihan ng Davao mga kapatid. Kaya siyempre tayong mga nasa baba, no? Ang tinitingnan natin, kami ho dito sa CC News Filipino Views, ang tinitingnan po namin yung kung sino po yung may magandang liderato po, ayun mga kapatid. Kaya ho, sa 2028 kinakailangan mapagmatyag po tayo, kinakailangan ngayon pa lang ay pag-aralan na natin kung sino po yung karapat-dapat kasi marami na eh. Marami tayong mga nakikita ngayon na nasa post, na si ano, si ganyan, si Pulano ganito, na siya po ang may karapatan na ganito, ganyan sa 2028. So sa amin lang, wala pa. Wala pa. Inaaral po natin yan mga kapatid. Kasi mahirap na eh. Nung nakaraan eh, marami nagsisi. Di ba? So ibig sabihin, kinakailangan, ito po yung final na pagpili natin. Hindi bayan hindi bayan, tao. Hindi, wag natin piliin yung bayan. Yung tao po na may tamang prinsipyo at kanyang gagawin ang lahat ng kanyang magagawa na hindi po bias. Ibig sabihin, yung tunay na leader po mga kapatid, na wala ho siyang kinikilingan, wala siyang pinapanigan, serbisyong tama lang po. Di ba? Kasi yan ang ano ng leader eh. Ang leader kasi, pag hindi mo nagawa yung tungkulin mo bilang tunay na leader, yun na, sinabi natin dito na doon sa kabilang buhay ay pananagutan mo ang ginawa mo na mali, mga kapatid. Eh what more kung halimbawa, nandidiri na yung mga tao sa iyo, halimbawa, ayaw na ng mga tao sa iyo, ay what more pagdating sa kabilang buhay, hindi lang pandidiri ang aabuti mo doon, kundi ikaw ay itatapon doon sa apoy na naglalagablab o doon sa kumukulong tubig at doon ka ilalagay at ikaw ay malulusoy na para kang isang kambing na ihuhulog doon sa mainit na tubig na mababalatan yung kanyang balat mo, yung balahibo mawala. Masya Allah. Ganun po mga kapatid, sa ating panampalatayang Islam. Now, let us, ito, bigyan po natin ng konting paliwanag yung ating, round table discussion po with Muslim religious leader and woman sector on social healing mechanism for preventing violent extremism. Noong nakarang October yan, October 7 po, kami po ay isa sa mga dumalo na diyan po naganap sa 27th floor, diyan po sa may Napolcom sa DILG, mga kapatid. Yan po. So, isa sa mga talakayan na naganap, no? Sa bilog na may pinuno ng relihiyong Muslim at sektor ng kababaihan tungkol sa mga mekanismo ng pagpapagaling o ng lipunan para maiwasan ang marahas na extremismo. Ayan. Ito ay isang diskusyon na naglalayong pag-usapan ang mga paraan ng pagpapagaling ng lipunan upang maiwasan ang marahas na ekstremismo kasama ang mga pinuno ng relihiyong Muslim at mga kinatawan ng sektor ng kababaihan. Ang layunin ng talakayan ay makabuo ng mga estrahihiya at mekanismo upang mapanatili ang kapayapaan at pag-unawa sa komunidad. Yan, napakagandang programa yan, di ba? Mga posibleng talakayan, no? Papel ng reliyon sa pagpapagaling ng lipunan, paano magamit ang reliyon upang itaguyod ang kapayapaan at pag-unawa. Kontribusyon ng kababaihan sa pagpapagaling ng lipunan. Ano ang papel na ginagampanan ng kababaihan sa pagtataguyod ng kapayapaan at pag-unawa sa komunidad? Mga mekanismo ng pagpapagaling ng lipunan, ano-ano ang mga mekanismo na maaaring gamitin upang maiwasan ang marahas na ekstremismo
at itaguyod ang kapayapaan. Narito ang mga posibleng kasagutan sa tatlong posibleng talakayan. Papel ng relihiyon sa pagpapagaling ng lipunan. Ang relihiyon ay maaaring gamitin upang itaguyod ang kapayapaan at pag-unawa sa pamamagitan ng pagtuturo ng mga aral tungkol sa pagmamahal, pagkakaisa at pagrespeto sa kapwa. Ayan po mga kapatid, di ba? Oh, ang mga pinuno ng relihiyon ay maaaring magbigay ng bagay at inspirasyon sa mga tao upang maging aktibo sa pagpagaling ng lipunan. Ang relihiyon ay maaaring gamitin upang labanan ang mga maling interrupsyon at ideolohiya na nagdudulot ng karahasan at ekstremismo. Ayan po yung mga isa sa mga napulot natin mga aral noong October 7 po na tayo po ay dumalo. Ang kontribusyon ng kababaihan sa pagpapagaling ng lipunan. Ang kababaihan ay may mga malagang papel sa pagpapagaling ng lipunan dahil sa kanilang likas na pagiging mapag-aalaga at mapagmahal. Ang kababaihan ay maaring magbigay ng suporta at gabay sa mga pamilya at komunidad na naapektuhan ng karahasan at ekstremismo. Ang kababaihan ay maaring maging mga lider at pagtataguyod ng kapayapaan at pag-uunawa sa kanilang mga komunidad. Mga mekanismo ng paggaling ng lipunan, ang edukasyon at kamalayan sa mga isyu ng karahasan at ekstremismo ay mahalaga upang maiwasan ang mga tao ang pagtataguyod ng mga programa at proyekto na naglalayong itaguyod ang kapayapaan, pag-unawa at pagkakaisa sa mga komunidad. Ang pagbibigay ng suporta sa mga biktima ng karahasan at ekstremismo at ang pagtulong sa kanila na makabangon at makipag-ugnayan sa kanilang mga komunidad. Ito po yung isa sa the role of faith, gender and community narratives and social healing. Guys, question, how do Muslim religious and women leaders currently support reconciliation and healing in their communities? Identify a traditional faith based on religious mechanisms that have proven effective. What are the challenges faced by communities in sustaining social healing efforts? Identify initiatives that can contribute to the PCBE implementation plan under the Religious Leaders Cluster. Yun po yung mga isa sa mga nasaksiyan po natin mga kapatid na kinakailangan ang ating gobyerno ay makipagtulungan sa mga leader po ng mga bawat komunidad. Baga bigyan ng pansin halaga yung mga leader po ng bawat komunidad upang sila po ay makadalo, invited po para mapag-usapan po. Kasi ang pinaka-mission lang po natin dito ay yung kapayapaan mga kapatid. Pag wala hong kapayapaan sa ating mga kapaligiran, anong mangyayari po sa bansa natin? Wala ho tayong makikita na kapayapaan, ibig sabihin magulo po mga kapatid. No? Kahit saang dako man, kahit hindi Pilipinas, lahat ng bansa na wala hong tamang liderato mga kapatid, ay talagang wala ho tayong dyan mahirap na mga kapatid. Kasi ang atin lang dito ay pinapaalaala natin, ayan ho, si Edgar Labra. Nice! Thank you so much, Edgar Labra. Maraming salamat po. Ayan po yung ating sinishare po ngayon sa lahat po ng mga naghahangad na bilang leader, pinuno sa darating na 2028 po mga kapatid. Ayan po, pipiliin po natin yan. Mas maganda na siguro kung
kung wala naman tayong mapili na magandang leader po mula sa, kasi ano na next election na po is presidential election. Yan, mula presidente, vice president, senador, congressman, governor, mayor, ano pa? Yung barangay, ano na yan eh. Di ba? So, kinakailangan natin na magkaroon tayo ng tamang leader po, mga kapatid. Kayo naman ang mga leader, saan man kayo nakaupo. Halimbawa, pagpalagay natin sa Malacanang, sa Senado, sa Congress, sa city o provincial municipality or city mayor, congress, governor, kukuha kayo ng inyong spiritual advisor ay nagmumula sa mga scholars, mga imam, mga pastor, mga pari, mga reverend, para ho mapagtulungan po, para may pakita natin sa buong mundo nang ang ating bansa ay nagkaroon tayo ng unity. Unity. Dahil sila po yung magmamanman, sila po yung katulad po ng nabanggit natin dito sa sana ba? Yung sa sura, di ba? Sa suara, di ba? Yung consultation. Yan. Ito pa yung ulitin po natin, para ho hindi kayo dehado. Baga liyamado kayo, laging liyamado po 'yan. Dahil bakit? Ito po, Allah also mentioned in the Quran sa chapter 42 verse 38, Asura, ang pagsasanggunian or consultation. Kaya ang sino man ang magiging pinuno ng barangay, ng komunidad, syudad, probinsya, o saan mang dako o sa bansang Pilipinas, kinakailangan po natin na aralin po natin yung tama. Sabi ng Allah, وَالَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمْ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَمَرُوا سُورَ بَيْنَهُمْ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. Yan po sinabi. At yaong mga tumutugon sa panawagan ng kanilang Panginoon, yun po yung mga taong nagdadasal Yung mga taong nagdadasal from early in the morning, tanghali, hapon, paglubog ng araw at gabi, 7, yan po yung mga nagdarasal, nagtatatag ng mga pagdarasal at ang kanilang mga gawain ay sa pamamagitan ng pagsasangguni sa isa't isa. Yun po yan. Kasi hindi ka pwedeng hindi ka pwedeng, although ikaw yung, maraming salamat kay Siti Nur Abubakar is watching. Thank you so much. Sukran. Siti Abubakar, Siti Nur Abubakar. Ayan po. So, hindi ka pwedeng magdesisyon kaagad. Hindi mo pwedeng ipupursige yung kagustuhan mo hanggat hindi mo sila naikonsulta. Yun po ang katuruan ng Quran kay Propeta Muhammad. Masya Allah. Kaya pag hindi po natin yan nagawa, wala hong katahimikan ang ating kapaligiran. Bakit? Yan lang po ang may bless, yan po ang may barakah, mga kapatid. Dahil ang Propeta Muhammad, ang mula noon hanggang ngayon, nandiyan pa rin ang kanyang pangalan sapagkat siya po ang inatasan ng Panginoong Allah SWT na maging rahmatan lil alamin. Siya po yung pinagkaloob ng Allah sa atin na liwanag ng buong sanlibutan na para sundin ang kanyang yapak, gawin ang kanyang ginawa sa abot ng ating makakayanan, mga kapatid. Ayun po, mga kapatid, na mga gawain ay sa pamamagitan ng pagsasangguni sa isa't isa. Kung wala kang sasangguni, mga kapatid, anong mangyari? Ang Islamikong pamumuno ay nakabatay sa sura, sa pagsasanggunian. Ibig sabihin, ang leader ay nakikinig sa payo ng iba at hindi mapagmataas. Yan. Ibig sabihin, pag leader ka na lahat ng gusto mo ay sa'yo, hindi ka leader. I am not saluting you. MashaAllah. Ang alam namin na tunay na leader po ay mayroon siyang consultation sa kanyang mga tao, sa kanyang mga kabiniti. Meron siyang isasangguni sa mga
Kung halimbawa, mayroon siyang gustong iparating at gustong gawin, isanggunin niya muna sa mga tao niya. Hindi siya pwedeng ano. Kaya, kinakailangan, ang gawin mong advisor ay yung may tamang prinsipyo at may takot sa Diyos Allah. Huwag kang maglagay dyan ng tao mo na pati ikaw ay masisira at pati ikaw ay lulubog, mga kapatid. Hindi po yun. Kung ibabase natin ito, sinasabi namin ito, tinuturo namin ito, kung ang pagbabasihan natin ay pang-Islamiko, ito po ang tumpak, mga kapatid. And this is the accurate, mga kapatid. Ito po yung tumpak. Wala nang iba. Kung meron pa dyan, tingnan niyo po yung Saudi Arabia. Walang election dyan eh. Bakit? Iniiwasan po nila yung pagkagulo. Hindi pagkakagulo. Meron din sila dyan na governor lang. Pero hindi election. Walang election. Masya Allah, mga kapatid. Kami po ay nalulungkot, no? Kami po ay nalulungkot. Bakit? Bakit po kami nalulungkot? Hindi po sa wala kaming pera. Masarap ang aming pagkain, hindi po. Kami po ay mga mahirap, mga kapatid. At wala po kaming hangad na magnakaw ng kayamanan, magsinungaling, mambudol, o ano man dyan na masama sapagkat bakit nasa amin ang tamang pananampalataya at tama na liderato, mga kapatid. Yan po. Pero wala kaming hangad. Natatakbong congressman, senator, mayor, governor, or barangay kapitan, mga kapatid. Wala. Ang amin na magtuturo lang kami. Okay na yun. Ang gusto lang namin, saan mang departamento kinakailangan nyo po ng 5 na spiritual advisor. Ganun po, mga kapatid. Pag hindi po nagawa yan, lagi hong dihado ang opisina natin. Ang kailangan natin, always llamado. Kung always llamado, maglagay tayo dyan ng mga spiritual advisor na yun po yung makakatulong. Pag sinabi ng imam, ng scholar, ng pare, ng pastor, ng reverend, sir, ito po ang aming napag-isipan na dapat gawin, isulong para sa kapayapaan ng ating bansa. Ganun ba? Pag sinunod mo ang sarili mo, ikaw leader ka, wala ka namang tamang basihan, ang binabasihan mo, yung inaral mo na 5 kurso, wala naman yung tamang katuruan doon, nako, delikado, mahirap, mga kapatid. Kami po ay hindi kumukontra sino ka man, saan ka man nanggaling, anuman ang inyong pananampalataya, anuman ang inyong pinaniniwalaan. Kung ikaw ay leader, kami po ay tumutulong lamang. Kung kayo po ay nagugustuhan nyo po yung aming katuruan, is enough. Masaya na kami. Pag hindi naman, wala namang problema. Hindi naman magsasamang loob namin. Ang amin lang ay yung ibisishare namin yung aming munting kaalaman. Sabi ng Allah, wa ma utitu min ilmi illa qalila. Maliit lang ang binigay ng Allah na kaalaman sa sinumang tao. Maraming salamat po. Magkita-kita po tayo sa araw ng Huwebes, ating programang Quran Liwanag ng Buhay. Ito po ang inyong lingkod, Kahar Salik. Mabuhay ang sambayan ng Pilipino. Wa akhiru da'wahum anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.